Kapatid, mga brothers and sisters, and once again mga kapatid, isang nag-uuminit na hapon po sa inyong lahat. So, kamusta po kayo? Gaya ng sabi ni Bro Kenneth. Okay lang po ba tayo mga brothers and sisters? Sorry po. Pasensya na kayo, ano? Please bear me mga kapatid, ano? Kasi first time ko pong nag-talk dito sa Salt. And it's an honor for me na makasama po kayo mga kapatid. So, brothers and sisters, congratulations po sa inyong lahat mga kapatid. You know why? Because this talk number 3 is the last, no? Ito yung huling, ito yung last part po ng ating module 1. Ito yung basic truth of Christianity. So, ang tanong mga kapatid, what is the basic truth in terms of Christianity? Ano po yung basic truth in terms of Christianity? Ano po yun mga kapatid? So, gaya ng sinabi uli ni Brother Kenneth, ang basic truth of Christianity is the talk number 1, God's love. And, naniniwala po ba kayo na God loves us? Naniniwala po ba kayo mga brothers? Yes. Amen. So, kung naniniwala po kayo mga kapatid, ano po ba yung mga sa tingin nyo na nagpapatunay na mahal tayo ng ating Panginoon? Siyempre, unang-una, He created us in His own image. Di ba? Tama po ba? Yes. Kasi, napakapalad po natin, na ginawa tayong tao ng Panginoon, hindi tayo naging hayop, Di ba? Napakapalad po natin na kawangis natin ang ating Panginoon. So, mga kapatid, bro, left and right. Alin dito? Yung right? Sa right. Yung right. So, right po, So, gaya po ng sinabi ko kanina, yung ating most basic truth in terms of Christianity is God's love, yung ating talk number 1. So, Repentance and Faith, yan po yung ating talk 3, Yan yung title ng ating talk 3. Yan. God, love for us is revealed through His Son, death, and resurrection. So mga kapatid, gaya nung nasa Bible nga, ito yung sinasabi dito na tinubos tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan para may pagpatuloy natin ang ating buhay. So ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Di ba? Ay paulit-ulit tayong nagkakasala, ay paulit-ulit tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating mga kapatid. But sino ba yung sinasabi dito? Yung Son na sinasabi dito, yung tinutukoy dito, mga kapatid. So, the Son is our Lord Jesus Christ. Siya po yung Son ng ating Panginoon who has done so much for us. Madami siyang nagawa sa atin, yung sinabi ko kanina, yung pagtubos sa ating mga kasalanan. At sa kabila ng kanyang pagmamahal at kabutihan ng ating Panginoon sa atin, ano yung kaya nating isukli sa kanya? What is our proper response? Ano yung kaya nating ibalik sa pagmamahal ng ating Panginoon? Ano po ba yung ating response sa kanyang ginawa? Alam niyo mga kapatid, our God allow us to gather in this place, mga brothers and sisters, precisely because our Lord called us. Kayo po. Our Lord called us to gather face to face. He allow us at this moment, mga kapatid. Alam nyo, ang tumawag sa inyo mga kapatid ay ang ating Panginoon. Yung mga brothers natin na nag-invite sa inyo, mga kaibigan o mga member na din ng ating community, it's just an instrument of God. Ginamit lang sila ng ating Panginoon. But the Lord is the one who called each and every one of you, mga kapatid. And you know, mga kapatid, ito yung si Lord, yung bumubulong sa ating puso, ang sabi siguro sa atin ng Panginoon, is, halika, mag-usap tayo. I will be your God, and you will be my servant.
Napakaganda ng paanyayaan sa atin ng ating Panginoon, ano? You will be my servant. And if you will agree, I will bring you to heaven. Di ba? So yun naman ang gusto natin, ano mga kapatid? Yung mapunta tayo, pagdating talaga nung time na kailangan na natin, ano? Sumama sa ating Panginoon, dadalhin niya tayo sa heaven, di ba? Yun yung gusto natin mangyari, ano, mga kapatid. Kasi ito yung itinanim sa atin, sa puso natin, ano, sa bawat puso natin, ano, ng ating Panginoon, to have a very special relationship with our God. Gusto niyo po ba? Gusto niyo po ba yung mga kapatid? Na magkaroon tayo ng special relationship with our Lord? Gusto niyo po ba yun? And for today, mga kapatid, this is the day. This is the day to be able to have a special relationship with our God. Ito yung araw na yun na nakatakda sa atin, ano? But we need to understand, mga kapatid, kung ano yung magiging response natin sa ating Panginoon, kung ano yung isusukli natin sa lahat ng pagmamahal at kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung kaya nating isukli na mismong yung bugtong na anak ng ating Panginoon ay ibinigay niya upang tubusin ang ating mga kasalanan. So ngayon mga kapatid, ano, it's very clear, malinaw, na naiintindihan natin that the Lord is calling us by name. Di ba? Siya yung nag-invite sa atin mga kapatid, kaya kayo nandito. Now, it is the time for us to respond, and this is the time for us to make a decision. Di ba? Kasi matatapos na yung module 1 natin. This is the last part of module 1. At wala namang ibang hinihintay ang ating Panginoon sa ating desisyon, kundi magsisi at maniwala. Di ba? Yun lang yun. Magsisi at maniwala sa Kanya. Ito yung panawagan ng ating Panginoon. Napakalinaw ng panawagan niya, no? And once again, mga kapatid, the question is, what is our response? Ano yung kaya natin ibigay sa ating Panginoon? Ano yung tugon natin sa kabutihan na kaya niyang ibigay sa atin? Our response is repentance and faith. Yun. Lumalalim na tayo, no? Nasa talk number 3. Nung una, God's love. And then, talk number 2, who is Jesus Christ? Pinakilala sa atin ng ating Panginoon. Ngayong nakilala na natin siya, it's about time to respond. It's about time na isuko natin ang ating Panginoon with repentance and faith. Di ba? Di ba mga kapatid? Repentance and faith. So mga kapatid, ano? Kung titingnan natin mga kapatid, yan. At sabi dito, no, sa Mark 1, verse 15, this is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Uulitin ko repent and believe in the gospel. So kung titingnan natin mga kapatid, ano, dalawa yun, ano, dalawa. Repent and believe. So magsisi at manampalataya. Hindi lang tayo basta maniniwala sa Kanya, kundi kailangan nating sumampalataya. At kanino tayo sasampalataya? Sa ating Panginoon. At ano yung ating pagsisisihan? Ito yung mga mali nating nagawa, no? Yung mga mali nating ginawa na naging malayo tayo sa ating Panginoon, ano? Ito yung mga sins, yung mga kasalanan natin na nagawa natin, either napilitan tayo or talagang sadya natin ginawa na mapalayo sa Kanya. Diba? So yun yung ating mga pagsisisihan. And another question, why repent? Why we need to repent? Bakit baka natin kailangan magsisi sa ating mga kasalanan? It's just as simple, mga kapatid. We need to repent in order us to reform our lives, di ba? Baguhin natin, ano? Alam naman natin, ano, mga kapatid, na marami tayong dapat baguhin sa ating mga sarili. Aminin natin sa ating
na kailangan nating baguhin, yung ating mga maling nagawa, yung ating mga nakasanayan na uri ng maling pamumuhay. Di ba? So, kailangan natin, mga kapatid, bitiwan natin yung mga bagay, yung mga gawain natin na sumisira sa relasyon sa ating Panginoon. Alisin natin yung mga bagay na nagiging hadlang sa pagtanggap ng Panginoon sa ating puso. Tanggalin natin, mga kapatid. And hayaan natin ang Diyos ang kumapit sa atin para hindi tayo mawalay sa Kanya. Allow God to embrace us. Kaya nga yung kanta natin kanina, di ba? Embrace. So allow God to embrace us. Di ba? And mga kapatid, yan, ang sabi, repentance and faith go together. Bakit kaya? Bakit? Sabi is, repentance and faith is a double action response. We cannot have one without the other. Bakit nga? Bakit kailangan magkasama yun? Kasi hindi naman pwedeng mag-repentance tayo o nagsisisi ka lang. Pero pinagpapatuloy mo pa din, yung maling gawain, pinagpapatuloy mo pa din yung mga ginagawa mong nagiging rason para maging malayo tayo sa Kanya, di ba? Pero wala ka namang faith. Kasi hindi mo pa naiintindihan, madalas sinasabi natin, hindi ko pa naiintindihan, ano ba yung faith na yan? Di ba? Hindi naman pwedeng puro faith lang, pero, ayun, nagsisisi ka, pero naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka naman nagbabago sa ugali na ginagawa mo. Patuloy, paulit-ulit mo pa rin ginagawa yung mga mali mong gawain, yung maling pag-iisip, maling ugali. Patuloy mo pa rin ginagawa. At kung babaguhin natin ang ating ugali, and hindi naman tayo naniniwala sa Kanya, kulang yun, mga kapatid. Kulang yun. It's inadequate. Di ba? Kulang na kulang yun. And kung naniniwala naman tayo, without doing anything, na nagsisisi tayo, kulang din. Di ba? Kulang din yun, mga brothers and sisters. Kaya nga, repentance and faith go together. So, ang faith needs a necessary certain form of morality. So yun, nandoon na tayo, malalim na word yun, morality. So ibig sabihin, mga kapatid, when we say moral, it adhere a set of beliefs or set of values, yung mga bagong good values, yung mga bagong pananaw, Kung dati-dati, sanay tayo sa mga bago, yung side by side, na hindi naka-align sa ating Panginoon, yun ang kailangan nating baguhin. Di ba? Yun yung mga kailangan nating baguhin, mga kapatid. Yung mga ugali natin na hindi naka-align sa kagustuhan ng ating Panginoon. So we need to understand what is repentance and faith. Kailangan nating malaman. So, dito muna tayo, sa repentance. Yan. Yan, ang sabi dyan, sa verse na yan is, you know how live among you the whole time. For the time I first came to the province of Asia. I earnestly bore witness of both Jews and Greek to repentance before God and to faith in our Lord Jesus. Ano ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng repentance is not based on emotional reaction. Diba? It's not based on emotional reaction kasi ang emotional reaction ng tao, mga kapatid, ay pabago-bago. Diba? Pabago-bago yan. It's not fixed. But the true repentance is a decision and action. And ang gusto ng ating Panginoon dito, na ang Jews and Greeks to have a repentance and faith to our Lord Jesus Christ. Yun ang sinasabi dito, mga kapatid. And, ang sabi, what is repentance? Ang sabi, repentance is not dependent on feelings. Di ba? Hindi yan nakabase sa ating nararamdaman. Pag tayo nakakaramdam ng kalungkutan, at tayo nakakaramdam ng takot sa ating sarili,
doon lang tayo lumalapit sa ating Panginoon. Tama po ba? Yun po yung madalas, ano? Pag hinahabol na tayo ni Judith, yan, lumalapit tayo sa Panginoon. Ang una nating sinasabi, ano? Yung ating mga kasalanan. Di ba? Kasi natatakot tayo. E paano kung maluwag ang ating pamumuhay? Di ba? Sumasahod ka ng 5 o 6 digits, kagaya nito, si Bro Norman. Di ba? Oh. Hindi na natin maaalala, no? Na tayo'y lalapit sa Kanya. Kaya nga sabi, repentance is not dependent on feelings, mga kapatid. And again, repentance is not being sorry for sin because of fear of the adverse consequences of sin. So, mga kapatid, alam niyo po ba, mga kapatid, alam niyo po ba yung consequences of sin kapag nagpatuloy tayo? Ano yung iniisip niyo? Ano ba yung consequences na possible na mangyari sa atin pag patuloy tayo nagkakasala? Natatakot tayo, no? Saan? Mapunta sa hell, di ba? Mapunta, yun! Di ba? Eksakto! Di ba? Bakit tayo natatakot, mga kapatid, na mapunta sa impyerno? Pero, mga kapatid, magandang sign yun, magandang paniwala yun, na meron tayong takot na mapunta sa impyerno. At yun ang totoo. Pag patuloy tayo na nagkakasala sa ating Panginoon, doon tayo mapupunta. Bakit tayo natatakot mapunta doon sa impyerno? Una, sabi ni Bro, mainit. Ano pa? Madilim. Ano pa? Mabaho. Ayaw natin yan, di ba? Ayaw natin. Hindi ba tayo nahihiya, mga kapatid? Kaya lang tayo nagsisisi kasi hindi tayo komportable sa ganong mga bagay. Nandoon pa din tayo sa iniisip natin yung comfort zone, ano? Hanggang sa kamatayan, comfort zone pa din ang iniisip natin, ano? Hindi tayo sanay sa mga ganong bagay. Walang ano doon. Wala tayong mapapanood ng mga sexing ano doon, di ba? Di ba? Di ba mga girls? Totoo, no? Bakit yun ang iniisip natin? Yung takot natin is possible, yun yung possible punishment. Di ba? Yun yung reason na nag-i-step forward tayo. Kaya gusto nating magsisi. Di ba? So, hindi yun yung truly repentant. Hindi yun yung truly na gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, kaya tayo nagsisisi. Because we must hate itself. Because it offends God. Nasasaktan natin ang ating Panginoon. Patuloy na pinapasa ng Panginoon ang ating mga krus. Siya ang nagpapasa ng ating mga krus, mga kapatid. Hindi ba pwede na gusto nating magsisi kasi gusto natin ng pagbabago sa ating buhay? At katagpuin natin ang ating Panginoon? Di ba? Yun dapat, kaya tayo gusto nating magsisi, gusto nating magbago. And to encounter God. So we need to understand and we need to train ourselves that sin will cause us misery. Magiging miserable ang buhay natin. Tama, bro? Tama po? Di ba? Hindi tayo magiging masaya kung nabubuhay tayo sa kasalanan. Di ba? Ang hirap. Pinagdaanan ko yan, mga kapatid. Dati-dati, no? Actually, kaya 35 years na kami mag-asawa nung wife ko, maaga kaming kinasal. Maaga ako nag-asawa. Magna-19 lang, may anak na ako. Very young age. At young age, may anak na ako, may pamilya na ako. So yun yung nakalakihan ko, no? Ako na buhay. Alam nyo, after like 1 year or 2 years, dahil sa pagiging pasaway ko, hindi ako nabuhay ng masaya kasi madalas kong tinatago yung mobile kung may tinatago ako sa asawa. Ang hirap, nagdadalawang mobile ka pa, di ba? Hindi kagaya ngayon, parang, alam mo yun, binulat na libro ka sa asawa mo, bahala ka, bulat natin mo yan, I don't care. Kasi wala kang kinatatakutan. Ang sarap, no? Ang sarap ng pakiramdam, mga kapatid, But,
Mga kapatid, mind, ano pa? A change in direction, mga kapatid. So, repentance or Christian repentance is a Greek word in metanoia, refers to change in mind and direction, mga kapatid. It's not just a simple confession, mga kapatid, of wrongdoing. Ito po yung sinasabi natin, turn your direction in 180 degrees. Huwag kang mag-turn dun sa 360. Mag-turn ka ng 180. Kasi yung 180, hindi mo na babalikan yung mga mali mong gawain, mga kapatid. At doon mo makikita, no? Tahakin mo na by that time, yung other side na direction, ano? Pag nag-turn ka, no? Nakasama ang ating Panginoon. Di ba? Yun naman ang gusto natin, ano? Huwag tayong mag-turn ng 360, mga kapatid. And, kailangan mangako tayo sa ating Panginoon. Make us to promise na hindi na natin gagawin yung ating mga gawain, yung mga kasalanan natin na ginagawa natin dati. Dapat ganun, dapat, sabi ko kanina, no? With action. Di ba? With action, mga kapatid. It is a significant change in the way you live with your life. Di ba? Ito yung dapat alisin na natin o bitiwan na natin yung mga old set of ideas and values, yung mga mali na desisyon natin na nagawa dati, mga kapatid. At i-adapt natin, ano? Yung mga bago. Let our God will work in our life. By means of what? Sa papanong paraan? By surrendering ourselves to our God. Di ba? Surrender natin yung ating sarili, ano? And repentance may affect many things in our life. Ano yung mga bagay na yun na maapektuhan sa atin pag tayo'y nasubong sa ating Panginoon? Yung ating masamang thinking, ano? Yung pag-iisip natin, yung ating attitude, yung mga thoughts natin, yung ating behavior, di ba? Mababago yung lahat, mga kapatid. Di ba? And then, ayan, ito po. Next one is, repentance is turning away from sin, evil, and wrongdoing. Di ba? So, when you say turning away from sin, evil, and wrongdoing, it means when you are with Christ, when you turn away your sins, it means asking God for forgiveness and availing of sacrament of reconciliation. So yun na, nakikipag-reconcile na tayo sa ating Panginoon, ano? So, paano ba natin ginagawa yung paghingi ng tawad sa ating Panginoon? Paano po natin ginagawa? Ano yung unang pumapasok sa isip natin, mga kapatid? By praying, syempre, no? Yun yung connection natin, ano, sa ating Panginoon. By praying and going to place for confession. Nangunguntisan tayo. Di ba, yung iba nga, nakikita natin, ano? Nagpe-pray sila, lumuluhod pa, no? Sa aisle. Lumuluhod na nagdadasal papunta dun sa altar. So, ang unang umiisip sa atin, ano? Tumatatak sa isip natin, mabigat siguro yung nagawang kasalanan ng ating kapatid, mga kapatid. Di ba? Naglalakad sila ng paluhod papunta dun sa altar. Di ba? And meron din tayo yung mga specific sins, no? Yung kailangan nating hingin ng tawad sa ating Panginoon. Ito yung mga serious sins. Yung mga seryosong sins natin that are totally incompatible sa relationship natin sa ating Panginoon. So ano-ano po ba yun? Ano-ano po ba yung mga sins na kailangan nating ihingi ng tawad? And I hope, mga brothers and sisters, na wala sa inyo, no? Na merong gantong mga sins, ano, mga kapatid, ano? Ano-ano po ba yun? Isa-isahin natin, mga kapatid. So, yung sins, ito po, ano? Yan. Ang dami, ano? 5. Ano po ba yan? Yung tinatawag na involvement in cults. So, involvement in cults, yun yung, mga kapatid, ano, yun yung mga, may ibang paniniwala, no, o gawain na taliwas sa gawain ng ating Panginoon. Yung kulto. Di ba, meron yung ibang paniniwala, iba yung sinasamba nila.
And then, from doon, nakakagawa sila ng kasalanan, di ba? And then, ano pa? Ano pa ba yung ano? Occult practices. Yan. Yung witchcraft. Yan. Alam niyo ba yung gawain witchcraft? Ano po ba yung witchcraft? Yun, pangungulam, ano? Ito po yung gawain ng demonyo, ng devil. It's a demonic act. Yung meron siyang supernatural power to harm others. Di ba? Nakakapalakid sila physically. Di ba? And then ano pa? Meron pa nga yung mga nagpapahula, no? Yung naniniwala sa mga manghuhula, no? Mga kapatid, ano? Yung pinahulaan nila yung kapalaran nila. Yung iba naman, bumibili pa ng ano, yung mga sa Quiapo, dami na, ano, mga kapatid, bumibili ng mga anting-anting. Naniniwala sila na hindi daw sila tatablan ng bala. Masama po yun, mga kapatid. Di ba? Masama po yun. Kasi Diyos lang ang makakapagsabi ko hanggang kailan tayo dito. No? Bakit tayo naniniwala sa gano'n, mga kapatid? Di ba? So yun po is, ano po yun? Hindi po yun naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi po, better maniwala po tayo saan? Sa Bible. Di ba? Yun yung dapat magbasa po tayo ng Bible. Makinig po tayo sa mga mensahe ng ating Panginoon. Yun po yung kailangan natin, mga kapatid. Pag hindi po natin ginawa yun, nagkakasala po tayo. Ano pa? Ayan, yung sexual wrongdoing. Yes. Yan, sexual wrongdoing. Ito po yung sexual intercourse outside marriage. Diba? Masama din po yan. Kasi because of this, makakagawa tayo ng adultery. Yun yung active homosexuality. Ito yung sins na sumisira sa ating pamilya. Di ba? Yung ating pamilya na binigay sa ating ng ating Panginoon. Because of this, mga kapatid, nagiging magulo ang buhay mag-asawa. Di ba? Nagkakawatak-watak. Di ba? Ano ba? Yung mga serious crimes, ano po yan? Kagaya ng murder, rape, kidnapping, robbery. Meron po bang nakagawa na niyan dito? Wala naman siguro. Di ba? So, ano po yun? Yung sins na yan is nagmumula po sa pera. Di ba? Di ba? Kasi marami sa atin, ano, para pumatay ka, kasi binabayaran ka. Kaya ka nakapatay kasi lulun ka sa bisyo, sa drugs. Di ba? Di ba? Ito yun eh. Nalulun ka sa pinagbabawal na gamot. Kaya nga nandyan, ano, yung mga vices. Ano ba yung vices? Drugs, alak. Pag hindi mo na-control yan, diba? Kasalanan yan kasi alam niyo, mga kapatid, sinisira natin yung katawan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Na ang katawan natin ay temple of the Holy Spirit na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat, pangalagaan natin, ano? Alagaan natin yan, huwag nating abusuhin. Di ba? So ano pa, mga kapatid? Yan, repentance is breaking away from running our lives, our own lives. So, ano ba sabi dito? It means surrendering to Jesus as the Lord our life. If we accept Jesus as Lord, there are no room for being lukewarm. Ano ba yung lukewarm? Yung maligamgaman. Kumbaga, malamya yung pagtanggap natin. Ano? Hindi kagaya dito, ano? Tayo, pag pumasok tayo, dyan pa lang sa pinto, mainit yung pagtanggap sa atin ng ating mga kapatid. Ano? Dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. Di ba? So, ang sabi nga, para magawa natin yon, it means to surrender to Jesus as the Lord of our life. Alam niyo, mga kapatid, ano? Konting ano lang din, konting ano lang ng kwento lang ng buhay ko. Nung ako nag-join 2013, kagaya din yun, nag-start ako as participant and then nag-decide akong mag-repent. Ang ginawa ko, alam niyo, mga kapatid, full surrender kay Lord. Ibinigay ko lahat. Sabi ko kay Lord, Lord, ito na yung manibela ng buhay ko. Ikaw nang bahalang magpatakbo. And mga kapatid, ano, I witness, mga kapatid,
Sa haba ng panahon na ako ang nagpatakbo ng buhay ko, without presence of our Lord, ano nangyari sa akin? Ang hirap. Hindi ako masaya kahit may mga blessings at meron ng mga maliliit na dumarating na problema. Ang hirap dalhin. Kahit napakalit ng problema ko, ang hirap dalhin. Hindi ako wala akong peace of mind, wala akong kapayapaan sa buhay ko. Pero, in short period of time, mga kapatid, na I live with the presence of our Lord, naging masaya at magaan lahat. Naging masaya, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na pag nag-join ka dito, mawawalan ka ng problema. Hindi mawawala yung problema sa atin. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Why our God allow this to encounter our problem? Alam niyo po, mga kapatid. He allowed this problem in order for us to call Him. Kasi pag wala tayong problema, makakalimutan natin siya. Tama po? Di ba? Nakakalimot tayo. Kaya yung mga problema na yan, mga kapatid, yung mga Judith na yan, ipaubayan natin sa ating Panginoon yan at huwag nating abusuhin. Di ba? Huwag nating abusuhin, mga kapatid. And ang important, mga kapatid, sa buhay natin, when we repent, we need to surrender everything sa ating Panginoon. Because under the Lordship of Jesus, doon lang tayo makakaramdam ng kapayapaan. Doon lang tayo makakaramdam, mga kapatid. Kaya dapat, pag gumawa tayo ng repentance, nag-repent tayo, we need to do it with heart. Yun yung true repentant. Di ba? With heart, mga kapatid. May oras pa, bro? Okay lang. Medyo mahaba din kasi ito. So, we need to do it with our heart, mga kapatid. Ibigay natin yung ating puso. Ayan, meron tayong tinatawag na repentance becomes complete. And under the Lordship of Jesus, there are two essential characteristics. Ano po ba yung mga yan? Ano po ba yung mga characteristics of authentic repentance? So, una, honesty. And the next one is humility. Yan dalawang yan. Yan ang kailangan natin. Kailangan meron tayo yan. It's very important, mga bro, no? Yung tunay na paghihingi natin ng tawad kay Lord, syempre, kailangan natin ng honesty sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad, na kailangan natin i-admit yung ating mga pagkakamali. Kasi madalas, as human, binibigyan natin ng katwiran, yung ating mga kasalanan. Gina-justify pa natin. Minsan nga, yung kasalanan natin, bine-blame pa natin sa iba, di ba? Tama? Nagamay lang ako hindi naman ako yan Tinawag lang ako niya, di ba? Totoo yun. Gina-justify pa natin. Hindi natin kasi, nahihiya tayo, meron kasi tayong pride, di ba? Yun, meron tayong pride. Gina-justify pa natin yung ating mga kasalanan. So, dapat, pag tayo nagkasala, isipin natin, sin is a sin. Huwag na natin bigyan ng katwiran. And pag tayo, humaharap sa ating Panginoon, sa confession, dapat honest tayo. Dapat maging honest tayo. Bakit tayo hindi nagiging honest? Alam niyo kung bakit? Pag humaharap tayo sa pare, dun sa may confession room, kasi nahihiya tayo, natatakot tayo, nasabihin yung mga mortal sins natin. Especially yung ating yung mga serious sins natin. So alam niyo, mga kapatid, naalala ko doon, one time, nag-attend ako ng Filipino Tagalog Mass. Sabi ni Father Troy doon, nakakatawa, yung mga kakilala daw niya, at kilala siya, pag nagko-confession daw, binabago yung boses. Totoo ba yun? May gumagawa ko sa inyo. Di ba? Binabago yung boses. Alam niyo, mga kapatid, nakakalungkot,
Hindi natin kayang dayain ang ating Panginoon. Hindi natin madadaya. Kahit yung kaduluduluhan ng buhok natin, kilala ni God. Hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Di ba? At kung meron tayo mga kagaya ng naging part tayo ng mga ano ba yung tinatawag na yung nagpa-practice tayo ng artificial birth control, yung pagpalalaglag. Di ba? Dapat aminin natin sa ating Panginoon. I-confess natin yun mga kapatid. Kailangan natin ito, no? Kasi kasalanan yan sa mata ng Diyos. Di ba? Bakit ba natin binibigyan ng, ng dahilan na hindi natin itutuloy? Kasi hindi pa ako handa maging ama. Bakit mo ginawa, di ba? Di ba? Simple lang. Simple as that. Bakit mo ginawa? Tapos, meron din sa atin, alam niyo naman, nasa abroad, malungkot. Napahiwalay tayo. Ang sarap kasi, no? Diba? Pinagdaanan ko din yan. Ang sarap! Ang sarap yan! May asawa ka na, kaliwat kanan ngayon, di ba? Ang sarap yan. Lalo na dito sa abroad, ano yung katwiran natin? Gina-justify natin yan eh. Kasi nalulungkot ako, ang hirap mag-isa sa abroad, di ba? Pero hindi nyo ba naiisip, mga kapatid? Nandiyan ang ating Panginoon, God is watching us. Di ba? Pero paulit-ulit pa din natin ginagawa. Pag wala na, pwede na ulit, di ba? Ang sarap eh, di ba? Nakakasanayan natin, At dapat, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, lahat ng kamalian natin, lahat ng kasalanan natin, pag tayo humarap sa ating Panginoon, dapat meron tayo kababaang loob. Be humble. Mangako tayo ng pagbabago sa buhay. And ask Him for help so we can change. Humingi tayo ng tulong. And i-admit natin, yung kahinaan natin. Wala tayong kakayanan na mabago ang ating sarili with our own efforts. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kailangan natin ng guidance. And also, we must be humble enough to seek help from our elders. Yung ating mga bros. Yan. Sa ating mga priests, yung mga kaparehan natin. Humingi tayo ng tulong. Kasi sila yung ginagamit na instrument ni God. And also, they're available anytime, mga kapatid. Anytime, they're available. After work, after work. Huwag po yung nasa work pa schedule po yan. Pero pwede po tayo humingi ng tulong sa kanila. And the next one is, what is faith? Yan. Ano ba yung faith? Napakalalim. Faith is a gift from God. Di ba? Regalo yan ng ating Panginoon. And what else, mga kapatid? Ano pa yung big question natin na what is faith? For us to truly accept the Lord. To truly accept the Lord, we need faith. We need pananampalataya. Di ba? Sabi nga nung kanina sa Gospel of Mark, believe in the Gospel. And for better understanding, mga kapatid, na what is faith, kailangan we need to examine ourselves. Suriin natin yung ating mga sarili in terms of faith. Because in faith, it's not just a feeling, di ba? We need to accept God's word. Hindi lang yung bawat nararamdaman lang natin. Na kahit feeling natin na unworthy tayo, yun eh. Iniisip natin, hindi ako karapat dapat, ang dami ko ng kasalanan, madumi ako, hindi ako karapat dapat na humarap sa ating Panginoon. Kasi nga, yun yung pakiramdam natin, di ba? Dapat alam natin sa sarili natin, maharapin na meron tayong privilege na humarap sa ating Panginoon kasi tanggapin natin sa ating mga sarili na siya yung Diyos na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Di ba? Siya lang yung ating dapat lapitan. Di ba? Hindi yung lalapit ka sa Bruce, baka yung Bruce, mali lang din yung ituturo sa'yo. Di ba? And then, what is next one? Faith is not a wishful thinking. It's not based on our illusion. Kung ano yung illusion mo, our personal desire. Still, we need to listen to God's Word. Di ba?
Yung mga salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-anong pumapasok lang sa isip natin. And faith is not a blind leap. Yan. Alam niyo, ang best example nito, yung kwento ni Peter, yung sa Matthew 14, 26 to 30. Yung kung saan Peter stepped on the water. Yung naglakad siya sa tubig. But he did not do it blindly. He come out into the water because Jesus invited him. In-invite siya ni Jesus. And as long as he relied to walk on the water, he was able to walk. But when he lost his focus, nawala yung focus niya, at dumating yung mga giant waves, yung mga strong winds, yung mga malalakas na hangin, at nawala siya sa focus, and then he start to sink. Nalubog siya. Kasi nga, na-distract si Peter. So, kagaya din po yan. Lesson po niyan is kagaya sa ating mga problema. Kung tayo ay may problema at nakapokus tayo kay God, hindi tayo malulubog sa ating problema. Kailan po ba natin madalas tinatawag si God? Pag malalim na yung problema, di ba? Ginagawa nating emergency button si God. Di ba? So yun mga kapatid, So, ang dami na nating mga nadinig din, about faith. So, sabi nga sa Hebrew, Ayan, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Ayan. So, ano po ba sabi niyan? Sa 11 verse 1, it defines faith as a confidence, assurance that what is hoped for is reality. Kaya binibigyan tayo ng assurance, mga kapatid. Hindi lang basta assurance, confident assurance ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Next. Yan. Faith is man's response to God who reveals Himself and give Himself to man, at the same time bringing man a superabundant life as he searches for the ultimate meaning in life. So ito po, medyo malalim yan. Makikita niyo po yan sa Catechism of the Catholic Church. So doon niyo po yan makikita, mga kapatid. And what else, mga kapatid? Yan. Faith is a grace from God. Yan. It's true, mga kapatid. Faith is a grace from God. And the gift of faith is a gift from the Holy Spirit. Because we need to remind ourselves, mga kapatid, that Lord is moving in everything in our life. Siya yung kumikilos sa atin. Siya yung gumagalaw sa atin, And also, we need to remember that it is a gospel of the Lord who is moving in our life. Di ba? Yung word of the gospel, Di ba? Next. Ayan, faith is a belief in the gospel. Gaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid. So, may oras pa go? Faith is a belief in the gospel, which is good news of salvation. Yeah? Ano yung good news in salvation ni Jesus Christ? Ano po ba yung mga natin? Yan. Sabi dyan, faith is a personal act and decision. Tama? It's a personal act and decision, mga kapatid. Bakit? Bakit personal act yan, mga kapatid? Ha? Kasi wala namang makakagawa niyan sa sarili mo. Walang makakatulong sa atin. It's only you. Yourself. Walang iba. Walang pwedeng magdesisyon yan kasi faith to God will start with personal relationship. Yung personal relationship natin sa ating Panginoon. Doon mag-start yan. And then, yan. It's a definite. Yeah? Kailangan buksan natin ang ating puso at tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Nakita niyo po ba yung image kanina? Yung kumakatok si Jesus? Nakita niyo po yun? Yung start po ng natin. Ano po napapansin niyo dun sa door? Nakalak. Hindi siya mabubuksan ni Jesus, no? Sa labas. Sa loob ang bukas ng door. Meaning, tayo lang po ang pwedeng magbukas nun. Hindi nun kayang buksan ni Jesus. Kahit gusto kang kausapin ni Jesus at hindi mo siya pinagbubuksan ng iyong puso, hindi siya makakalapit sa iyo.
Tama po? So ano pa? Yan, individual. Ano ba yung sinasabi dito? So we need to decide sa ating sarili para pagbuksan natin ang pintuan ng ating Panginoon. Ano? Di ba? Yan yung sinasabi ko kanina. And faith is deliberate act. Yan. Kailangan pa ba nating hantayin na may supernatural light na magpa-plus from heaven, ha? Para tayo maniwala at magkaroon tayo ng emotional experience sa ating Panginoon. Kailangan pa ba nating hantayin yun, mga kapatid? Di ba? Alam naman natin na si Jesus dumating sa mundo upang ibigay ang buhay niya, no? Para sa ating kasalanan. And yung next move is yung sa atin na yun, mga kapatid. Na naghahantay lang ang ating Panginoon. And also, it is an urgent act. Urgent. Kailangan na natin tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Baka maubusan na tayo ng oras. Kailan pa natin naharapin ang ating Panginoon? Pag mahina na tayo, pag may sakit na, o pag matanda na tayo, lagi nating sinasabi, no? Wala namang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Lagi nating sinasabi, life is short. Di ba? Kaya kailangan natin urgent act. Di ba? Urgent action, mga kapatid. Sino bang gustong pumunta sa langit, mga kapatid? Taas ang kamay. Huwag ngayon. O hindi, ngayon na. Ngayon na. Di ba? Alam na ito. Nakakatid siguro ito nung CFC pa nakakatid ito ng itong na ganito. So next is indispensable, mga kapatid. This is a part of double action response, mga kapatid. Faith is relying on promise of God, everything. Alam niyo yung everything na pinangako at linano niya ng ating Panginoon. All these things is asking to have faith in Him. Lahat ng linano niya, lahat ng mga pangako niya sa atin, kailangan meron tayong faith. As yung kanyang plano at pangako sa atin, yung kanyang promises. And then, what is the consequences of repentance and faith? Ano ba yung two consequences niya? So, ano po ba yan, mga kapatid? Yan, the two consequences is promise of salvation and freedom from fear of death. So, mga kapatid, ano? Freedom of death. That's why, sinabi ko nga kanina, no? Repentance and faith is an urgent act. Kailangan ngayon na simulan mo na. Kasi kung natatakot tayo, namamatay, but if you have faith, you will not be afraid. Hindi ka matatakot kasi may faith ka sa Kanya. Because you know that you have eternal life. Bibigyan tayo ng habang buhay. Sa kabilang buhay, ha? With God. But if without God, and you will not always with God, magkakaroon tayo ng takot. At lalo na kung hindi pa tayo nagre-repent, babalik tayo sa takot kasi hindi natin alam yung mangyayari sa atin. Mamamatay tayo na hindi natin alam kung ano yung pupuntahan natin. Kasi nga, hindi natin kasama ang ating Panginoon. That's why, Lord, with His love, is calling us with eternal life. Di ba? So yun, mga kapatid. Yung conclusion na, mga kapatid. So ano po ba ang sinasabi dun sa natin, sa kabuuan ng ating ng ating talk? 2,000 years ago hanggang ngayon, it's the same calling. Same calling ng ating Panginoon. Ano ba yung calling niya? Yan, we are called to turn away from sin and to accept Jesus our Lord. Sino yung role model natin with faith? Ang ating Blessed Virgin Mary. Siya yung ating role model. And sabi, let us have complete faith in God and say, let it be done to me according to your word. So mga kapatid, expect to experience the peace and joy and power of our Lord in our lives. As we respond positively, God promised us salvation. Sabi kanina, di ba? From sin, forgiveness, reconciliation, and eternal life. So mga kapatid,
Ano po ba yung inaantay natin? Ano po ba yung kailangan nating madinig sa ating Panginoon? Ano pa po ba yun? We need to accept. Yan, accept the challenge. Di ba? Accept the challenge that believe in Jesus, na ma-experience po natin yung holiness and love with our Lord. Di ba? Bro, pwedeng pa-extend ng 2 minutes. Sure. Okay lang? Meron lang tayong kasi wala akong sharer konting lang. Konting lang. Before I end this talk mga kapatid, I just want to share my story. But if I will tell you the full story, baka abutin tayo ng the next week. So,